lamang po ako. Ano po masasabi nyo sa binabati ko sa ating mahal na Pangulo na Panayan Travel? Ano po masasabi nyo ron? Para yung sabi ko na siguro para sa sabi ko yung para sa kanila paano rin ba sila Yung mga foreign investors. mga foreign investors. So, sino po ba makikilabot yan sa foreign investors? Ano nakapasok sa ating bansa? Ayan ang hindi natin alam bakit kinapag ka. Siyempre yung salita. So, siyempre, once na mayroong mga negosyo, unang makikilabot yung mga magagawin Pilipino, di ba? Magkakaroon tataas yung rate ng employment. Ano po masasabi niyo sa kalagayan natin sa West Philippine Sea? Pero sa nababasa ko sa dyaryo at nababalitaan ko at nakita ko sa TV, karamihan dyan nakatira ng Pilipino. Yung mga residente tayong Pilipino, yung mga estudyante nasa 80, elementary ang Pilipino. Hindi naman tama ang ginagawa ng tayo. Dapat magkaroon tayo ng kanya lang wala tayong kakayahan pagdating sa bilmahan. Dahil kauna-una, hindi naman tayo may nagbibigay ng info sa China na ang kalagayan natin, ang kategorya ng ating armed forces hindi kaya lumaban sa China. Opo, yun nga po sir, no? Bali, nabanggit niyo po na may nagbibigay ng impormasyon sa China. Kasi meron po tayong mismo nasa media na, meron po 36 na China soldier na pinasok nila sa Philippine Coast Guard. Ano po masasabi niyo ron? Tama. Hindi tama na. Kumuha ng China. China yung pinasok sa Coast Guard. Oo, sa Marami naman tayong Pilipino na gustong maging miyembro ng Coast Guard. Bakit hindi sila gumawa? Pangalawa, hindi naman sana ang mga milyonaryo dito sa atin sa Pilipinas, puro Chinese. Meron tayong mainit lang na balita eh. Sa ngayon, inumpisa na po sa Kongreso na bakit meron 36 na Chinese panalo po yun, mga opisyal pa yan. Pinasok nila sa Philippine Coast Guard. So ngayon, inimbestiga na po yan kung sino po ang nagpapasok dyan sa Philippine Coast Guard. Ano po masasabi niyo rin sir? Dapat mahalo ka yan para naman matigil na yan. Hindi naman dapat na ang Coast Guard mahaluan ng mga Chinese Coast Guard na may ranggo pa. Dapat yan matigil. Sir naman. Sir, ano po masasabi niyo? Kasi maximum tolerance na po ginagawa ng Philippine Coast Guard na talagang tinitira nyo sila ng water cannon, yung mga sasaktan na. Ano po masasabi niyo? Kawawangan natin mga kawan ng Coast Guard dahil na isa tinitira tayo ng China. Alam na tayo kalaban-laban, hindi tayo makakati, puro sumbong na sa atin ng gano'n, wala naman mga action. Puro gano'n na lang nangyayari. Kaya tayo kala ng China, umaano tayo. Hindi tayo nalaban sa kanila. Yun nga, kahit di makalaban, wala tayong kakayahan na ang laban sa kanila. Yun nga po, kasi yung mga kasundaluhan natin, katulad po ng Philippine Coast Guard, naghahatid lamang po sila ng mga supply doon po sa BRP Sierra Madre, yung mga barko na talagang kinukumpuni natin. Ina-intercept po ng mga Chinese Coast Guard. So, kayo ba, sangayon po ba kayo na katulad ng sabi nila na ibigay na lang yan sa China? Ay, hindi. Hindi. Sa ating kontor yan, napag-aari ng Pilipinas, napag-aari ng Sir, ano masasabi nyo? Kasi nagsalita ng ating mahal na Pangulo na hindi niya ibibigay kahit na mga ilang sukat sa tubig, sa nautical miles sa China o sa iba pang mga bansa na gusto sakupin ang West Philippine Sea. Ano po masasabi nyo? Maganda yung Nabil Marquez, ang talagang totoo na paglalaban niya na hindi pamimigay ang natin yung natin sa
Sir, mensahe na lang po ikaw, sir. Baka may gusto pa po sabihin. Regarding po sa West Philippine Sea. Ang masasabi ko lang po, sana po maipaglaban ng ating mahal na Pangulo ang katayuan ng West Philippine Sea. Yun lang po. Tsaka isa pa po, no? Mayroong isang mayor na gustong ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Ano po masasabi niyo ron? Ay, hindi po dapat. Hindi po dapat. Kasi stop po ng Pilipinas, yan. Ibig sabihin, magkakaroon ng dalawang bansa o siyudad ng Pilipinas. Wawala yung Mindanao, Luzon. Mawala isang between sa ating bandila, no? Nasisira ang mapa. Visayas, Mindanao. So, mensahe po para sa ating mahal na Pangulo. Iset muna. Ano po, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami na mapaayos at mapaganda ang katayuan ng ating bansa. Lalo-lalo na sa West Philippine Sea. Huwag po sana kayong pumayag na maangkin ng China ang ating pag-aaral. Yun lang po. Sir, ikaw, sir. Parang mahal na Pangulo, yung China, wag na pairali yung kanilang tapang. Hindi talaga sa atin. Yun ay paglalaban ng ating Pangulo. Para sa ating mga kaalyado na sa United Nations, ano pong mensahe niyo? Kasi may mga 27 bansa na ang sumusuporta para suportahan po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Maganda kung gano'n. Sumusuporta sila sa bansa natin. Hindi sila ipaglabot sa alagaw natin. Alam nila, maaaring yung bansa natin, payaman. Sir, regarding naman po sa sa nuclear power plant sa Bataan, balak na po buksan ng ating mahal na Pangulo, i-operate na po ang Bataan nuclear power plant. Ano pong masasabi niyo rin? Sangayon po ako doon. Maganda po yung plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Pabor din po sa ating mamamayan pagbubukas ng nuclear power plant. Sangayon po. Sir, ikaw. Sa ngayon din ako, dahil sayang yung pera na yung nag-asos na din. Kaya dapat itinagdan. So lalo na, Wala pa, alam ko yun. isa pang posibilidad, pwedeng bumaba po yung ating consumo. Maraming makikinabang na mamamayang Pilipino. Yes, sir. Maraming salamat po. Okay. Mabuhay ang Pilipino. Sir.